Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Katapusan na po ng September, bukas October na. At hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa rin po ang presidente natin. Sa bagay, ito naman mga DDS hanggang salita lang eh. Nasaan na yung people power ninyo? Nasaan na yung pinaglalaban ninyo? Yung sinisigaw nyong Marcos resign? Aba, matatapos na ang 2024. Wala pa rin nangyayari. Bakit kasi mismong mga DDS vloggers na ang nag-aaway-away? Tumitindi po ang kanilang awayan. Actually, ito narinig ko mga 2 months ago na eh. Tandaan nyo nung lumabas yung fake polvoron video ni President Bongbong Marcos na pinakalat ni Maharlika at ni Harry Roque? Hindi ba't binanatan ni Banat Bay ang kapwa niya DDS vloggers na mga naniwala na totoo yung video? So, isa si Banat Bay na kung minsan nag-iisip. At kung alam niyang mali talaga, kung fake. Dahil kahit na sino naman ang tumingin nun, alam po natin na hindi si BBM yung nasa video. Na ipinipilit ng mga DDS vloggers. Di nakatikim kayo ng sermon kay Banat Bay. Kapwa DDS vloggers nyo na yan. At ito, napanood ko kay Mike Abe. Mga a couple of months ago na to eh. Doon pa lang nag-uumpisa ng mag-away-away ang mga DDS vloggers. Panoorin muna natin tong maiksing clip na to. At mga issue ng anti-Marcos o mas kilalang Duterte supporters, kasama na yung mga vloggers, nadala ng baha. Yung pangarap nila, binaha. Yung paninira nila, binaha. Nadala ng habagat. Nadala na ng sama ng panahon. Alam niyo bakit? Kasi ngayon, nagsisisihan na sila. Kasi ngayon, nagsisiraan na sila. Kumbaga sa pag-asa, mali ang forecast nila. Yung mga anti-Marcos o mas kilalang Duterte camp, isama na natin yung Kibuloy camp kasi yung mga member ni Kibuloy, walang respeto sa gobyerno, galit na galit siya sa gobyerno dahil may warrant of arrest. At tinuturing ng ating Pangulong Marcos na pugante na si Kibuloy at yung kanyang kasamahan. Lahat sila nagsisisihan na. Lahat sila nagtatago na sa kanilang mga anino. Lalo na yung nagpakalat ng fake video. Dahil yung palang mga DDS vlogger, Kibuloy at Duterte supporters, hindi talaga nakakasundo. Nung araw pa, sinabi na dating Pangulong Duterte, wala namang video. Sabi ng ibang mga vlogger na nakabuntot kay Duterte, wala namang video talagang pulburo. Yan, yung video. Well, I can see that every hindi lang leader dito, maraming mayor dito nagpukuking. There's no such thing. Pero yung grupo, nina Harry Roque, nina Maharlika, nina Chong at iba pang mga ayaw tanggapin ng Marcos administration at puro batiko sila, naniwala sa video. Katunayan, ginamit pa nila doon sa kailang rally sa LA, California. Kaya nga sila ay subject for investigation ngayon. Katulad ng mga sinabi ko, identify na ng NBI at PNP kung sino nagpakalat. Yang mga anti-Marcos kasama na ang DDS at mga vlogger. At yung ilang grupo na sila eh. Yung mga vlogger dito sa Manila, nag-aaway-away. Yung vlogger sa abroad, inaaway nila. Kasi nga po, lahat polluted idea. Lahat garbage na akusasyon at paratang. Lahat ay fake news at intriga lang. Walang pagpapatunay, kaya walang suporta ang taong bayan. Di ba? So medyo matagal-tagal na nagkakaroon na pala ng bangayan ang mga DDS vloggers. Sila hindi nagkakaisa sa kanilang mga pananaw. Bakit ang mga BBM vloggers? Consistent ang kanilang mga pinaglalaban. Samantala ang mga DDS, sila mismo ang naglalaban-laban. Na hanggang ngayon pala ay imbis na maayos nila ang kanilang bangayan, nagpapatuloy po ang kanilang awayan. Malungkot po na ang dami-daming mga vloggers na mga DDS na nag-aaway-away. Well, isipin na lang po natin, sa demokrasya talaga magkakaroon tayo ng iba't ibang mga pananaw. Pero mga DDS vloggers, sige kayo, pag kayo nagpatuloy ng pag-aaway,
naku po, magwawagi ang mga Ensamada vloggers. At tingin ko, ayaw natin mangyari yan. So sana, kung maliit na mga bagay lang naman ang pinagkakadiferensyahan, tayo ay magpasensya na sa isa't isa, magkaisa na. Dahil ang makikinabang kung tayo maglalaban-laban ay ang adiktadoryang rehimeng Marcos. Lalo na nung lumabas itong si Pebbles Talaquera. Alam nyo, ang alam ko dito kay Pebbles Talaquera, napapanood ko pa siya nung siya ay Pebbles Chururot pa o Pebbles Kunanan. Ito po ay isang BBM supporter. Kaya nagulat na lang ako, biglang bumaliktad at pumanig sa mga Duterte. Pero ngayon, biglang inaaway niya na yung mga kapwa niya DDS vloggers. Nung early this month pa, parang napanood ko pa siya sa isang maisog rally na nagdala ng pagkain para sa mga rallyista. And then a few days ago, bigla kang may mababasang mga post ni Talaquera na binabanatan yung mga kapwa niya DDS. Tapos after that, may nilabas siyang post na, kamusta naman yung vlogger na kamukha ni Kokey? Hindi kasi ako updated sa mga vloggers ng DDS, kaya hindi ko kilala tong Kokey na to eh. And then, naglabas ulit siya ng isang post. Sabi niya, inumpisahan niyo akong awayin. Ngayon na nilabanan ko kayo, ako yung traidor. Sabi ko sa inyo, kung kaya niyong gawin yan sa ibang vloggers, wag ako. Dahil sisiguraduhin kong masisira kayong lahat. Mga eme-eme kayo, kung hindi pa mga bayaran. Yung iba dyan, siging tanggap ng donations. Nakikipaglaban sa bayan for the donations. Kaso ka? So, isa si Talaquera sa nagko-confirm na maraming mga DDS vloggers ang bayaran. Ako kasi, I can look you straight in the eye na hindi ako bayaran. Na never akong tumanggap kahit na pisong duling galing sa BBM administration. And I'm sure, ganyan din ang ibang BBM vloggers. Dahil bakit namin kailangan bayaran kung alam namin na katotohanan yung aming inilalabas at inire-report sa inyo? So, sinabi nga ni Talaquera, kung hindi pa mga bayaran, pero sa kaya hindi na bayaran nung time na yon, kaya siya ay bumaliktad from being a BBM supporter, naging Duterte supporter siya. Tapos nung nabasa ko to, sila nag-aaway-away. Nung sinabi pa niya na nakikipaglaban sa bayan for the donations. But then, porque si Talaquera ay isang DDS supporter na, hindi kaya tumanggap din siya ng bayad. Dahil sinasabi niya na tumatanggap daw ng bayad ang mga DDS vloggers. Pero ngayon, inaaway niya na at ang sinabi niya, sisiguraduhin kong masisira kayong lahat. And true enough, tulad nung sinermo na ni Banat Bay yung mga DDS vloggers na naniwala at nagpakalat ng fake polvoron video, meron pong issue ngayon dun sa may nag-abot ng pin kay President Bongbong Marcos sa isang public event na pinalalabas ng mga DDS vloggers na polvoron daw yun. Na siguro kailangan magsalamin itong mga DDS vloggers na to. Or kung tulad ng polvoron video na alam nila na fake, basta makapagpakalat lang ng fake news, pinipilit nila na yung inabot kay President Bongbong Marcos ay white powdery substance. Na alam na po natin ngayon na fake. Dahil unang-una, bakit kayo mag-aabutan sa isang public place kung saan maraming tao, kung saan may media coverage? Di ba? Doon pa lang, doon sa mga nagpakalat nito, lumalabas yung katangahan ninyo. Alam na alam ninyo na imposibleng mangyari yon na may mag-abot kay President Bongbong Marcos ng powdery substance in front of many people and in front of the media. Ganun kakitid ang mga DDS vloggers na napapansin sila ng kapwa nila DDS vloggers na may natitirang tino sa sarili. Tulad nitong si Talaquera. Dahil sabi nga niya, doon sa mga nag-share ng video, yung mga DDS na may inabot kay BBM, wag tanga ha, mga adik sa eskinita nag-aabutan para hindi makita, tapos mag-aabutan sa harap ng media. Tama, di ba? Alam natin na yung mga pusher, yung mga runner, yung mga bumibili, yung mga umu-order ng mga shabu dyan o yung mga MJ dyan, alam nga naman magpakita sila sa publiko at mag-abutan. Siyempre, doon sila sa mga eskinita, sa mga tagong lugar, sa mga madidilim na lugar.
para hindi sila makita ng mga kapitbahay at baka sila ay isuplog. Tapos dito, harap-harapan, magbibigay kay President Bongbong Marcos ng cocaine at tatanggapin naman ng BBM. Kung gaano kalusaw ang utak ng mga DDS vloggers. Luckily, may natitira pang mga DDS vloggers na matitino. Tulad ni Banat Bay nung nalaman niya na peke yung polvoron video at itong si Talakera na alam niyang imposibleng mangyari mag-abutan sa publiko. Pero ito na ba ang sinyalis ng pagkalas ni Peebles Talakera sa DDS camp? Tandaan po natin, dati po siyang BBM supporter. At ngayon, binabanatan niya yung kapwa niya mga DDS vloggers at sinasabing mga bayaran, ay mas marami pang ilalabas ito. Dahil ang pagkakaalam ko dito, isa sa pinakamataray na mga vlogger itong si Peebles Talakera. Just like Maharlika, dire-diretso din magsalita. Ito, yun ang gusto kong makita. Peebles Cunanan or Peebles Talakera versus Maharlika. Makakakita kaya tayo ng one-on-one bout nito? Tapos a week ago, may nabasa pa akong isang mahabang post ni Peebles Talakera na nagbabadya na iiwanan na niya ang DDS camp. Sabi po niya rito, ilang araw ko na to iniisip and nasaktan ako talaga, lalo na yung sa post about doon sa mga nagbigay ng piso para kay Sara. Then may vlogger na nagpost na bawal daw yun. Ito lang yung sa akin. Kasama nyo ako sa laban and kilala nyo naman ako. May GC pa nga tayo di ba? Ano man lang ba natanungin nyo ako sa issue? Hindi yung nag-post kayo agad tapos mukha ko yung nakabalandra. Then, nag-comment ako sa post, wala man lang reaksyon yung nag-post at karapatan kong magpaliwanag gaya ng sabi ko, mukha ko yung nakabalandra at ako ang ibabash ng tao. Second, hindi nyo kasi alam to. Bakit ako nagpa-drug test? Yung naghanda, utang-utang ka na sa pagsuporta at pakikipaglaban, tapos sasabihan ka ng magpa-drug test tayo, tapos diretso tayo sa polis? Tang ina mo. Hindi niya napigilan magmura. Di pa rin ako makamove on sa ugaling pinakita mo sa akin. Yung pagsalitaan ka ng taong pinakisamahan mo naman. Itigil na tong kalokohan na to. Kahit gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, marami pa din silang say sa'yo. Then last, nakikipaglaban ka para sa mga Duterte, pero may mga sarili silang special group. Parang may discrimination. Hindi ko bet. Hindi ko sinasabi na pakisamahan nyo ako as VIP, pero wag nyo iparamdam na kayo-kayo lang. Di ba dapat kapag may mga plano at meetings, dapat kasama kami? Minsan, kailangan pang tanungin kayo. Tama na to. Napagod ako sa inyo. Hindi kayo nagpapakain at wala kayong naitulong sa akin para stressin nyo ako. Yawa. Kung nagawa ng iba na awayin sila Bisdak, awayin sila Maharlika, hindi pwede sa akin tong ganito. The stage is all yours. I'm out. Sa lahat ng naniwala at sumuporta sa akin, maraming salamat po. Gusto nyo ng laban? Okay, go, laban tayo. Masyado kayong magagaling. Hindi ba? Sila talaga nag-aaway. Sabi pa nga ni Talakera, may nang-aaway na kay Maharlika, kay Bisdak, although hindi ko kilala yung Bisdak. At hindi daw pwede sa kanya na awayin siya ng ganun. Ano nangyayari sa mga DDS vloggers? Ang sabi tuloy ng netizens, kasi wala ng budget dahil naka-freeze na nga ang assets ni Kibuloy. Wala nang pambayad sa Maisog Rally. Kaya nga pati mga KOJC members, kunyari sabi, hindi na daw sila makikilahok sa mga Maisog Rally. Hindi nga kaya totoo dahil wala na silang budget. So ito nagpapatunay na si Peebles Talakera ay umalis na ng DDS camp. Saan siya nagpunta? Mukhang nagbalik kay BBM. So tinatawag siyang traidor. Sa hanay ng mga vloggers, kasi para sa mga netizens, wala naman silang pakialam kung sino ang suportahan ng mga vloggers na to Pero sa mga kapwa vloggers, okay lang ba sa inyo na bumalik si Peebles Talakera sa pagiging BBM supporter? Pero totoo nga bang bumalik na si Peebles Talakera sa pagiging BBM supporter? Ito po napanood ko sa isang episode ni Mike Cervera.
I'm sure kilala niyo po si Mike Cervera din. Isa rin po itong BBM supporter. Ilocano din po siya. At naging guest niya si Peebles Talaquera. Panoorin po natin. Dito si Mami Peps. Hi! Good morning sa Adika. Sa Adika ko. Mami Peps, ano? Ano asan ng mga, anong pabasa ng mga Upo comments? ka rito. Maraming tumatalak sa akin ng followers ni Mike. Akala niyo naman, hindi ko naman kayo sasagutin. Charot. Unang-una sa lahat, Ayan. sarili kong opinion to at sarili kong desisyon kung gusto kong bumalik kay BBM. Hindi ko po hinihingi yung ano nyo. Yung inyong opinion. Oo, yung inyong opinion. Unang-una, kung meron man akong nasaktan, hindi kayo yon. 'Di ba? Dahil unang-una, hindi naman kayo yung linait ko. Pero mababait yan mga yan, mababait yan. Di ba? Mababait yan, ha? Oo, yung ibang mga nagko-comment na traitor ka, ganun ganyan. Alam mo, naiintindihan ko naman kayo, pero kapag wala kayong alam sa buong pangyayari, wala kayong karapatang mag-judge. Di ba? Hindi nila alam yung mga nangyayari. Oo, unang-una, kaibigan ko yung mag-asawa, hindi niya naman kaibigan. Di ba? Hindi ba kayo natutuwa na meron na uli kayong kakamping chururut. alam yung kayang ipagtanggol yung presidente. Correct. Di ba? Kaya huwag na kaya masyado maraming arte, ha? Basta nandito na ako, kamo. Oo, saka unang-una hindi ko rin naman kayo intindihin. Kahit i-bash nyo ko. Paano kapag nakita nyo magkasama kami ni BBM, sabihin nyo rin ba kay BBM na traitor ka? Welcome back daw, di ba? Hindi, ito yung question ko Paano kung magkasama kami ni BBM sa kanila sa isang araw? Sasabihan nyo rin ba yung mag-asawa na traitor sila? Oo nga. At saka bakit si Sarah? Pumunta nga kay Lenny. Si Sarah nga dumalaw kay Lenny, tapos ang sabi, kaibigan daw kasi. Di dadalawin ko rin yung mag-asawa dahil kaibigan ko rin naman sila dati. So, ibig sabihin, pwede kay Sarah, sa'yo hindi? Oo, sa kanila pwede silang gumalaw, pero ako hindi. Saka bakit lahat? Pag kaming mga vloggers, hindi kami pwedeng gumalaw o magsalita, pero pag sila pwede. Di ba? Okay lang ina nila, sila ba nagpapakain sa amin? Ang ina niya, nagka-loan na nga ako sa putang ina mga maisip kay OJC na yan kumusta na kayong lahat? Hindi ko mabasa yung mga comments. Pinupusuan ka pa. Okay lang yun. Mami Pebbles daw. Ay, punta kayo sa page ko. Tingnan nyo kung paano ko banatan yung Banateros ngayon. Oo nga. Di ba? Mga feeling sila yung magagaling. Feeling sila yung mga tama lagi. Na akala mo naman, Diyos ko, baka ibukin ko kung sino mga nabayaran. Ayan, ibukin mo na. Lalo na isa dyan yung Boss Dada. Ko, Diyos ko po. Yung kamukha ni Kokey. Oo. Di ba? Para siyang kamukha ni Kokey na nag-gym. Utang ina nung pinagbumura ako sa live niya. Oo nga. Pwede yan, live comment mong gawin. Hindi ko naman siya inaano. Yung mga piling mga pag-aari nila si Duterte, hindi kanila na, ba't di nila kainin? Meron pa silang nalamang LDS, legit Duterte supporter daw sila. Inyong inyo na, ba't umiiyak kayo? Di ba? Ang lalaki ng katawan, iyakin naman. So, kumpirmado, si Peebles Talaquera na dating BBM supporter, naging DDS supporter, ay nagbabalik bilang BBM supporter. Kasi ganun talaga To each his own. Kung sinong gusto nyo supportahan, fine. Ang tingin ko naman dyan, okay, si Talaquera ay naging DDS supporter. Kaya lang, in the course of the first 2 years ng pagiging DDS, ay nakita niya na ang palakad ng mga DDS supporters at ng mga DDS vloggers na humantong sa ganitong sila-sila na lang ay nag-aaway-away. Malamang nakita ni Talaquera na parang hindi maganda ang palakad dyan. Dahil nagkakanya-kanya sila mga DDS vloggers. Pag may mga meeting daw, ay nala-left out sila. So kung paniniwalaan natin si Talaquera, talagang may bayaran na nagaganap sa mga DDS vloggers. Hindi ba parang prodigal daughter si Talaquera? Umalis siya kay BBM, nagpunta sa mga DDS, nakita niya na hindi pala maganda ang patakbo ng mga DDS, kaya siya nagbabalik kay BBM. Is that a good thing or not? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos
Tiagnina.